Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Capricorn. This reading is for you. Second half ng June 2026. Maraming salamat muna sa aming subscriber, yung subscriber cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Sa mga nagpa-personal reading, marami ding salamat. Kung gusto mo ng personal reading at energy mo lang talaga gusto mo makuha natin, mag-direct connect kayo sa aking Facebook Messenger. Ilalagay ko dyan sa screen para hindi rin kayo ma-scam dahil may nanggagaya sa akin. Check nyo na lang ha. General reading tayo. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman talaga sayo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition. Lawakan yung isipan nyo. Gawin yung guide yung mga warning. Hindi yung negative. It's a warning. Okay? I-reverse nyo. Hindi porkit na sinabi na, oh, may mag-aaway. Gagawin nyo naman yun, di ba? Hindi kayo iiwas. Kailangan iiwasan nyo yun, no? Para hindi mangyari. Okay, we have the wheel. Indecisiveness, allowing your life to rumble aimlessly. May mga bagay o sitwasyon na parang hinahayaan mo lang na maging ganon, na maging ganyan. Sana wag, kasi may stuck kayo sa sitwasyon. Okay, halimbawa, may nambubuli sa'yo, hinahayaan mo lang siya. Well, ang mangyayari sa'yo nun, palay ka niyang bubulihin. Example ko lang yun na para mas may idea kayo. O kaya halimbawa is hindi ka nag-ipon ng pera, di ba? Hindi ka nagkakaroon ng strategy, hinahayaan mo na maging ganun. Well, it's your, decision mo naman to, no? Kung may mga desisyon ka na nauulit muli o paulit-ulit na nagkaganon, o hindi mo madesisyonan ng tama. Wala namang mali sa tama. Walang mali at tama sa buhay, ano. Ang ano na kasi sa atin dito is matuto. Ganon. Kung ano man sitwasyon ito, o kaya may mga bagay ka na binabalik-balikan, paulit-ulit, o paulit-ulit na nagaganap o nangyari, pwedeng ganon sa iba sa inyo, no? The opportunity or windfall is coming sa iba sa inyo. Magkakaroon ng mga increase when it comes sa iyong material wealth or spiritual growth. Sa iba dito, spiritual growth ito. No? Ibig sabihin, kung sa pera ito, siguro is handun yung point na may mga bonuses, may mga overtime, mga night shift kayo, o kaya is may mga darating na tao na ibibigay sa'yo yon, makakatulong sa'yo, o kaya may mga idea ka na i-pursue, mga ganong sitwasyon. O kaya naman, halimbawa is, basta may mga kaganapan na may wealth o yaman. O pwede rin may mga pag-uusapan related, may mga isda ba kayo? May ka ba sa carrots? O kaya may mga pag-uusapan kayo related to your property, family, inheritance, yan. There's a winning or windfall coming. Sa iba sa inyo is may blessing, recognition, reward for merit. Congrats kung ano mga recognition na ito, pasasalamat, papuri, kasiyahan, parangal. Marami ibig kasi sabihin ng recognition, ano? But still, handun yung blessing. This is a blessing kasi, ano, basket. May ba kayo sa prutas, tinapay, apple, pakuwan, talong? Sabi ganun, ba't may talong dito? Basta kaya mga ganyan, ano, blessing ito, sa nakita ko ito. Maaaring iba sa inyo is mai-involve kayo sa isang law situation or may mga bagay o sitwasyon ka na magkakaroon kayo ng connection with comes to a lawyer, may mga bagay ka na gusto mong aksyonan o gusto mo nang itama o maghahanap ka ng clarity, mga ganong sitwasyon. Ayaw nga, o diba? We have the vine, seek out information that will help you. May mga bagay daw na kailangan mo daw isipin, alamin, pag-aralan, aralin, or pwede rin na ito yung trabaho mo, diba? More getting information, pwedeng nando sa point na yun, or tears of knowledge ka, or may mga informasyon na kailangan mong gawin, no? O siya sa atin, para magkaroon ka ng growth, kasi may mga bulaklak siya, oh. Yun, na pwedeng makatulong sa iyo, no? And the success, congrats Capricorn, congrats, may success ka. Sa iba naman sa inyo is pag-uusapan ka, may mga successful happen into your life, pag-uusapan ka, and sa iba sa inyo is you will become a star. Parang nandun sa point na yun, no? Or dahil nga sa mga recognition, baka dahil din doon may mga magpapasalamat o mapuri, or ikaw ito, or someone who's connected sa iyo. Kung ano mang success yan, congratulations. O may happiness ka pa nga, oh. Makakaramdam ka ng mga happiness, or pwede rin may mga celebration coming, o you will enjoy the fruit of your labor and success. May mga
magsasucess, pwedeng nando sa point kayo, may mga surprises, event, parties, pwedeng nando sa point na yun. Kung namang happiness na mararamdaman mo and success, congratulations. Sabi sa inyo is kailangan nyo daw siya sa atin para ma-achieve mo ito. Slowly but surely getting ahead. Mukhang yung iba sa inyo is nahihirapan man kayo sa ngayon, andito yung patungo ka na into your success and happiness into your life. Kung maganahan doon din yung point of recovery, healing situation, may mga sitwasyon na need to heal, no? O kailangang baguhin sa iba. Dito sa sitwasyon mo, kaya nandito si Vine, is kailangan mo talaga maging slow, no? O maging slow eh. Hindi naman magiging slow. Slowly but surely, when it comes to your decision making, ibig sabihin, the point is wag pa bigla-bigla, no, sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Pwede kasing iyon is maging rumble, magra-rumble ka talaga, no? Kaya, pag-isipang maigi, alamin siya sa atin, hinahon lang, basta wag pa bigla-bigla. Ang point dito is wag kang pabigla-bigla. Okay? Broken wishbone, wish will not be granted. Sa iba sa inyo, siguro kung magiging pabigla-bigla ka, hindi talaga magagrant yung gusto mo. Or sa iba sa inyo is may mga delay situation. Either madi-delay, i-delay, magkakaroon ng delay, o pagpapaliban na sitwasyon. Sa iba. Kung sa aspeto ng buhay mo yan, magkakaroon ng gano'n. Hindi pa sa ngayon, but still, malapit na siya. No? Maring nahando lang din yung point na something need to progress or magkakaroon ng mga dapat iproseso, i-progress, or magkakaroon ng pagpaprogress sa sitwasyon. Mag-ingat ka rin when it comes sa broken wishbone, kasi pwede rin kasi may mga pangako na na mapapako, hindi matutupad, or ikaw ito, ganyan. Ingat na lang din. May babae, older woman dealing or relationship with an older woman. Pwedeng ikaw ito, or pwedeng magulang mo, mas nakakatanda sa'yo, kung sino man siya, basta mas nakakatanda to sa'yo, no? Pwede siya yung magbibigay ng happiness and success sa'yo, or nahandang yung point na maaring siya yung magbibigay ng broken wishbone sa'yo, or siya yung sitwasyon na kailangan mong hindi ka maging padalos-dalos. No? Pwede rin kasi na maging will to, diba? Dito sa sitwasyon with the older woman, pagdating sa iyo, is you need to be more on matured. Okay? Huwag maging immature. Kasi pwede maging ganito to, si Will. No? Handang yung point na yon. Or pwede rin sabi ito magulang nito, no? Yan, don't become immature or be more on matured. Maturity is needed, kumbaga nahandito sa point ha. Ingat na lang kayo. Alam ko naman na matured enough naman kayo. Siguro may mga parating na sitwasyon na pwedeng maulit muli, kaya ibig sabihin mas matuto ka na sa nakaraan with the will. Maging mas more ka ng mature. Tsaka, kumbaga parang sinasabi sa iba sa inyo ni universe hello, ano ka ba? Ang tanda-tanda mo na, hindi ka pa nakapag-isip ng tama. Parang, parang hindi naman siya naninermon actually. Parang gusto niya lang maimulat ka sa sitwasyon. Kumbaga, hindi to laro, hindi to minimine mo, o hindi to seryoso itong sitwasyon na ito, or seryoso yung mga dapat mong seryosohin is kinakailangan. Parang nahando sa point, ha? Ini-explain ko lang para mas maintindihan nyo lahat. Tingnan natin ang iyong energy. Energy ni Capricorn. Pwede itong matanda na to kukonekto sa'yo. No? Or siya yung may something happiness, situation, and success. So, iba naman sa inyo, kasi with the Vine, pwede itong tao na to is may pagmamatsyag pagdating sa'yo. Or ikaw ang nagmamatsyag pagdating sa kanya. Energy. Capricorn. Uy, ganda.
Okay. When it comes sa iyong energy, ang nakikita ko sa'yo dito, sa iba sa inyo, is you are happy. No, masaya yung energy na nakikita ko sa iyo. Siguro handun yung point na meron kang pangarap na nakakamit or makakamit, kaya rin masaya ka. Sa iba sa inyo, when it comes to your energy, is parang busy ata yung iba. No? Maaari may mga multitask o multiple priorities ka na gagawin by this time, o mag-focus ka talaga at magbibigay ka ng focusing and commit o effort sa trabaho mo, sa kaperahan mo, sa pamilya mo, sa stability mo. May mga bagay ka na i-work it out, may mga bagay ka na i-develop, may mga bagay o sitwasyon ka na pa-practicein maybe sa iba, no? Or nandun yung point na may mga mamasterin ka. Sa iba sa inyo, this is happiness and pagbabalik ng dating ikaw, or may mga bagay ka na sisimulang muli o sisimulan mo ng muli, no? Or sa iba sa inyo is the new beginning. No, siguro what comes sa new beginning is may mga kumaga may nagtapos, no, sa iba sa inyo kasi there's a completion or nandun yung point na may mga bagong plano or may mga bagong pananaw sa kinabukasan na magaganap o mangyayari sa iyo. Yung energy ng iba sa inyo, no, you sacrificing yourself para lang sa iyong mga mahal sa buhay o sa family mo. Parang din yung point na nakikita ko sa iyo. Sabi sa inyo is may mga i-imaginein ka raw, i-daydream, papantasizing, ganyan. Tingnan natin na parating sa parating kay Capricorn. Parating Capricorn. Okay. Parating sa'yo. Aba, ganda. Wait. Ang ganda to. Ay, bakit? Okay. Parating sa iyo. Parating sa iyo is may mga biglaang magaganap o mangyayari. May mga ikakagulat, ikakashock, ikabibiglaan na sitwasyon. Pwede rin na may malalaman kang katotohanan. No? Or may babaeng kokonek sa'yo. Sa iba, gano'n na. May babaeng kokonek sa'yo or may babaeng kakausapin ka. Sa iba naman sa inyo, basta kung ano yung mga ikakagulat mo. Sa iba naman daw sa inyo is may mga papers and documents ako nakikita sa iyo, Capricorn. Hindi ko alam kung yun yung trabaho mo o may mga actionan ka na papers and documents, may mga asikasuhin, isusulat, marireceive man yan. Or may mga pagkakamali na pwedeng maganap. No? Mag-ingat ka na lang. Or pwede rin kasi iba sa inyo talagang medyo related kayo sa when it comes to a lawyer, ganyan. Sa nakikita ko sa iyo dito, mga advisor, mga doktor, hospital, teacher, ano ba ba? Basta mga ganun sitwasyon. Ano, consultant, mga ganyan. Or pwede, basta mag-ingat ka when it comes to papers and documents, ano? Kung ano man yan, o baka kailangan mo na asikasuhin, baka maloko ka rin, wag ka lang pirma rin din ng pirma, no? Parating din sa iyo is may getting together eh. Yun ang nakikita ko dito. Magkakaroon ng getting together, either close relationship yan man yan, family unity reunion, or may mga surprise parties event, or may mga coming home situation, ano, pwedeng nandun sa point na yun. Maraming ibig sabihin ng coming home, ikaw or someone, malayo o malapit, o you will enjoy the fruit of your labor and success. May opportunity na darating sa iyo eh. May ibig sabihin, may magbubukas sa pintuan.
para sa'yo, no? Either isa or dalawa, ako nakikita na magbubukas sa'yo. So, nakikita ko siya dito. Maging aware ka na lang din kung ano yung pipiliin mo doon. Kasi hindi naman, pwede rin kasi isa doon is kailangan mauna. Kasi hindi siya pwedeng pagsabayin. Sa tingin ko ha, dito ha. Or kung lucky ka, pwedeng sabay. Pero dito sa sitwasyon, dalawa yon yung nakita ko na magbubukas sa'yo na oportunidad. Sa iba dito may mga bagong trabaho or may mga bagong project ako nakikita. Or sa iba is merong merong taong mahalaga sa'yo. Either may offer sa'yo or may ibibigay sa'yo. Yun ang nakikita ko dito. Basta kilala mo na tong tao na to. Isa, dalawa, tatlo, apat. Magkakaroon ng dealing, collaboration, o magkakaroon ng pag-uusap-usap ng mga tao na to, or partnership sa iba, or magsishare sila ng goals sa'yo, or magsishare ka ng goals sa kanila. May nakita akong ganun. Mag-ingat ka na lang kasi may tao rin nagmamatsyag, at dito rin yung point na may tao na may pangliling lang, nagsisinungaling, naglalay, nagtataksil, or siya, very manipulative situation sa iba dito. Or pwede rin kasi na manipulate ka ng sitwasyon. Na baka mamamanipulate ka ng sitwasyon, hindi mo na napapansin na there's something wrong, di ba? Kaya maging aware din kayo kasi awareness is needed ang sinasabi ng mga baraha. Sa lahat ng aspeto ng buhay mo, basta wag kang makakalimot to aware. Sa pera mo din, maging aware ka rin, ha? May matanda ako nakikita, hindi ko alam kung sino yung matanda eh. Either sinusuporta mo sila, family or relatives, or hihingi ka ng support sa kanila, or ikaw nagsusuporta, or hihingi sila sa iyo ng suporta. Mayroon ako matandang nakikita. May aso kayo? Tingnan natin. Dapat iwasan ni Capricorn. Yung iba sa inyo, nag-iisip ba kayo ng within the 1 year to 2 years to 3? Maaaring may mga travel situation, malayo man o malapit. O pwede rin sa iba is di sa 2 weeks. Or maybe soon, Baka may mga pag-uusapan kayo related to travel, nag-iisip ka na mag-travel, o biglang may travel. Dapat iwasan. Okay ka lang? Masakit yung likod mo, batok mo, balikat mo, balakang mo? Okay ka lang ba? Okay. Dapat mong iwasan. Iwasan mo na hindi ka magkaroon ng paghihigpit. Iwasan mo na magkaroon ka ng mga pagpapaliban or delay in some aspect of your life. Iwasan mo na hindi ka magkaroon ng acceptance or hindi ka matuto sa nakaraan. Iwasan mo rin na malito sa mga sitwasyon mo sa buhay. Kumbaga, hindi ko naman sinasabi na magmamadali ka. Tulad ng sabi ko kanina, di ba? Huwag ka magmamadali. Kaya nga maging pagong ka. Kumbaga, huwag bigla-bigla din. But still, huwag ka magkakaroon ng self-doubt sa sarili mo. Or huwag ka matakot for a change, something happen into your life. Iwasan mo yung gulo, away, mga tensyon, hindi pagkakaunawaan, o matataas ang ego. Or kung ikaw ito, iwasan mo. Mag-ingat ka rin sa mga salita, o sa mga desisyon, o sa mga movement, o pagpapasya mo sa buhay mo. Finish the unfinished. Kung ano man yan, meron sa'yo. Ang sinasabi dito, mag-focus ka sa mission mo. Mag-focus ka to fulfill your dreams or to achieve your dreams. Or mag-focus ka sa pangarap mo sa buhay. Kumbaga, syempre sabi ko nga diba, huwag ka magpa-bothered sa iba. Kumbaga, huwag ka mag-focus sa ibang energy. Mag-focus ka lang sa sarili mo. How to achieve yung mga bagay na gusto mong ma-achieve. Yung mga panglalait, iwasan mo yon. Or mga taong nanglalait, iwasan mo. Or makisaw-saw, iwasan mo. To judge, iwasan mo rin. Or mga taong judgmental, iwasan mo rin. Basta iwasan mo, may mga bagay ka na dapat mong iwasan. Tingnan natin.
And maturity is needed also, no? Tulad ng sabi ko kanina. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, Capricorn in love. Ay, mag-ingat ka rin sa ano ha, sa mga pag-alis-alis, travel-travel, o kaya pagsasakay ka ng mga barko, bangka, o kaya kung mga traveling situation, mga kung saan ka mapupunta, mag-ingat ka. Okay? Ingat kayo. Mag-ingat lang kayo kung saan kayo pupunta o saan kayo magta-travel. Malayo o malapit yan, ingat kayo. Okay, when it comes sa love, uy, devil. Okay, kung single ka, pwedeng ang makikilala mong tao, either mas matanda sa iyo, or itong tao na ito is stable sa buhay, or itong tao na ito is may connection na or may pamilya na. Isa, dalawa? Sa iba sa inyo? Isa or dalawa? Yon. Mag-ingat ka na lang. Okay, kung kayo naman is nakahiwalay nito, yes, nagkaroon ng pag-ihiwalay, andun din kasi na-control ka ng sitwasyon, ano, medyo naging sakim at makasarili yung tao na ano, naging may mga lihim o naging malihim o may mga bagay na hindi siya sinabi pagdating sa iyo. Pwede rin itong tao na to is pamilyado na o may connection na talaga, or pwede rin na sa iba sa inyo is may mga tao sa paligid niya o sa paligid mo na hindi gusto yung connection, naging connection nyo, no? Sa iba dito, ano to eh, ano kayo? Pareho kayo may asawa? Sa iba ha, ganun ha. Yun, ate babalik ba? Babalik ba? Pero dito kasi sa sitwasyon may naghihintay. Pero sabi niya, gusto niya ng peace and forgiveness. Yun ang sabi. Yun ang nakikita ko ha. Kumbaga nandun, may pinagdadaanan siya ngayon na painful situation. Kung kayo naman is may third party relationship, oo, alam mo naman daw, nagbubulag-bulagan ka na lang din. Ano? Kaya you're feeling stuck, you're feeling stagnant, yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Pwede rin kasi yung iba sa inyo is pareho kayo nagkakaroon ng connection sa ibang tao, no? Sa iba ganun. But still, you're still holding this connection sa iba, kahit na nasasaktan ka, yun ang nakikita ko dito. Kumbaga, pinipilit mo pa rin intindihin, or siya ito sa'yo, or nagkakaroon ka pa rin ng forgiveness. Siguro nga may dahilan, no? Pwedeng may anak kayo, or talagang gusto mo siya. Pero iba dito kung both of you talaga na meron kayo, nagkakaroon kayo ng connection sa ibang tao, eh, it's your choices na rin. Pero still, feeling stuck pa rin, no? Sa nakita ko dito. Kung kayo naman is walang third party relationship, kung wala kayong third party relationship, nahandoon yung kindness ng bawat isa. Handun yung purity spirit, or nahandun yung mahaba yung pasensya ng isa, no? Sa nakikita ko dito. And then, you try to make it balance this connection, kasi we have the 10-10 din sa nakikita ko dito. Kung titignan ko ito, dito yung love and support when coming this connection. You still holding, or both of you want to hold this connection sa nakita ko. Pero may mga darating na pagsubok sa inyong dalawa ha. Hindi ko alam in what way. Pero pwede rin kasi isa sa inyo is may sakit, o kaya naman is may mga challenge na darating sa connection na ito. Yun ang nakikita ko dito. May darating sa inyo. Anak, ikaw ba muna dito na? Tingnan natin ang iyong money, Capricorn. Money po ni Capricorn. Money ang trabaho to ha. Ano ko, nagmamadali pa. Kala mo namang, ano, bakit?
Bango ng anak ko O, dito sa taas, mami. Okay, pagdating sa iyong pera or money, no? Sa iba sa inyo, maaaring nagkakaroon ka ng pag-iisip or may mga bagay ka na naghihintay to growth. Pwedeng nandun sa point na yon, o may mga bagay ka na iniisip na gusto mong iproseso, gusto mong i-progress, gusto mong aksyonan, gusto mong i-forward. Sa pera mo daw kasi is more on thinking, no? Nandun sa point yung iba sa inyo, may papasok sa yung pera ha. Hindi ko alam kung sa tingin ko hindi siya ganun kalaki, but still may papasok sa yung pera. Siguro pwedeng iba dito is bonuses, di ba? Pwedeng nandun sa, o kaya naman baka naman na night shift ka, o kaya may mga overtime, pwedeng nandun sa point ngayon. Sa iba naman sa inyo, nagkakaroon ka ng pag-iisip, no? O baka naghihintay ka talaga na may darating. Pero ang sabi is dito is magbigay ka raw ng action o magbigay ka ng put effort to grow your money. Kasi sabi dito, tandaan mo, ikaw daw ang driver ng buhay mo. No, nobody can control you, kumbaga. Ikaw yung ano ng buhay mo, driver. Alam mo paano ka hihinto, alam mo paano ka pipreno, or alam mo paano ka magsasucess. Yun ang sabi dito. Kaya wag ka lang daw isip ng isip at kailangan mo daw na mag-action. No, kailangan mo daw mag-progress. Kumbaga, be adventurous and be creative. Sa iba sa inyo, handun yung point na magsasucess kayo sa ibang bansa. Or maybe nasa ibang bansa ka. No? Yun na makakatulong sa'yo para mas maganda yung growth ng iyong kaperahan. Kung sa trabaho ito, may mga tao na inggit, galit, o hindi pagkakaunawaan, o may mga struggle when it comes sa trabaho or sa pinapasukan mo. Yun na nakikita ko ha. Sa pera mo, okay naman siya, no? Sa nakita ko, kasi malakas din naman yung loob mo. Sa nakikita ko dito, yun nga lang siguro, may konting pag-iisip or magkakaroon ka lang talaga ng konting disappointment. Either sa trabaho yan or connected ang pera. Magkakaroon ka ng disappointment or may mga bagay na panghihinayangan mo talaga. Iba dito, more on pag-iisip no? Yun. Basta iba sa inyo, manindigan kayo, syempre. Di ba? Pwede rin iba sa inyo is mas magiging busy kayo this time. Kaya medyo makakaramdam ka ng lungkot or tired situation. Pwedeng nandun sa point na yun. Kuhanin mo lang yung sa'yo doon ha. Arigato namaste, God bless.